Water price hike ng Maynilad at Manila Water sa taong 2024 ating pag-uusapan kasama si Attorney Patrick T., ang Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office. Attorney T., magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Hello, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga viewers. Attorney, inaprubahan na po ng MWSS ang taas singil sa presyo ng tubig at ng Maynilad at Manila Water sa susunod na taon. Maaari niyo po bang ipaliwanag yung dahilan ng approval na ito? Okay. Ito po ang approval na po ito ng pag-increase nitong January 1, 2024. Ito po ay part ng rate rebasing po na ginawa natin itong 2022. So itong 2022, nagkaroon po tayo ng rate rebasing at pinag-aralan po natin ang business plans ng Manila Water at Maynilad. Dahil dito ay nag-recommend po kami sa MWSS Board of Trustees ng rate adjustment po para sa Manila Water at Maynilad. At ang part ng recommendation namin ay dapat iutay-utay po ang tariff adjustment para po hindi po masyadong mabigat sa ating mga consumers at hindi po magkaroon ng mabiglaan. Kaya po ginawa natin, may tranche 1, tranche 2, up to tranche 5 po. So ito po ay part ng tranche 2 ng adjustment po during sa rate rebasing. Sir, para po sa mga nakatutok na mga consumers natin ngayon, on an average, nasa magkano po ang estimated price na itataas sa presyo ng tubig sa Enero ng susunod na taon? Hello? Depende po yan kasi depende po sa adjustment po ng kayong consumption. May mga iba po mas mababa, may mga iba mas mataas. Depende po sa consumption ninyo . So Attorney, kailan po ba huling nagtaas sa presyo ng tubig sa bansa at ilang porsyento po ang itataas nito sa pagpasok ng bagong taon? Sandali po medyo mahina Ano po, pakiulit? Kailan po tayo huling nagtaas ng presyo ng tubig? At saka ilang porsyento po yung itataas para sa bagong taon? Okay. Ang pagtaas po last time is 2023 po. Nagkaroon po, ito po yung tranche 1. Nagkaroon po tayo ng adjustment in January 1, 2023 ayon sa rate rebasing po ng 2022. Ngayong taon na to, ay depende po sa consumption nyo kung magkano tataasin nyo. May mga iba 3 pesos, may mga iba 5 pesos po sa kanilang water bill if nasa lifeline sila. Pwede po umabot ng 75 pesos po ng adjustment sa water bill ninyo pag nagko-consume kayo ng 30 cubic meter or up to 100 or 100 pesos po. Depende po sa consumption nyo. Okay. Sir, paano naman po makakatulong itong water price hike na ito para sa paghahanda ng MWSS sa epekto ng El Nino sa bansa? Tama po yan. Yan po ang pinaka-importante na prioritize natin itong taon na to dahil early this year po na forecasted na po, na projected na po ng Pag-asa na magkakaroon po ng El Nino. Dahil po dito ay kinausap natin ang Manila Water at Maynilad at ni-require natin sila na i-fast track po ang kanilang mga proyekto para po maibsan ang epekto ng El Nino. Kailangan po sila mag-develop ng alternative water sources. Yung Manila Water po ay nag-develop po sila ng Wawa Calawis Dam at yung East Bay po na kumukuha po ng tubig sa eastern portion of Laguna de Bay. Yung Maynilad naman, ni-require din natin na mag-develop ng alternative water sources na kumukuha din ng tubig sa Laguna de Bay, katulad ng Putatan Modular Treatment Plant na magproduce ng additional 20 MLD plus the Poblacion water treatment plant na ito po nga ay i-inaugurate po tomorrow kasama po ang ating presidente. Na ito po ay magpo-provide ng additional 50 MLD para po sa mga consumers in the south. Kasi alam naman natin na madaming problema doon. Kaya po inuna natin yun para po maisiguraduhan na magkakatubig po at ma-avoid natin any water crisis sa Metro Manila. So Attorney, para malinaw po sa ating mga kababayan, maaari niyo po bang ipaliwanag ang proseso ng hike approval sa presyo ng tubig sa Manila Waters at sa Maynilad? Ano po ba yung mga kriteria bago maaprubahan ng water price hike? Kasi sigurado magre-react po ang ating mga kababayan dito. Tama po yan. Ginagawa po natin na nagkakaroon po tayo ng rate rebasing every 5 years.
ito pong time na to, last 2022, kailangan po mag-submit ang Manila Water at Maynilad ng kanilang business plans for the next 5 years. Pagtapos po niyan, ito po ay pag-aaralan ng MWSS Regulatory Office at kumukuha din po kami ng consultant. Sa consultant na ito ang kinuha namin last time ay ang Woodfields. Kumuha po kami ng consultant para po pagsuriin at aralin mabuti ang business plans ng dalawang concessionaires at to make sure na ito po ay makakabuti sa ating mga consumers. Pagtapos ito, magkakaroon po tayo ng public hearings at public consultations sa ating mga consumers. So, nagkaroon po tayo ng several public consultations po in 2022 to consult with the public ano yung mga proyekto na importante na kailangan natin. So dahil po dito, ay nag-recommend po ang MWSS RO sa ating MWSS Board of Trustees for the approval ng business plan at ang corresponding tariff adjustment at yung mga tranches ng kano pag-a-adjust ang tubig. I just like to take note lang po, point out lang na itong ginawa natin bago ay hindi po katulad dati na basta na-approve na yung rate rebasing, pwede na nila makuha lahat ito, maski na ginawa nila o hindi. Ginawa ng MWSS RO ay pinag-aaralan natin muna at we want to make sure that yung Manila Water at Maynilad ay gagawin nila yung proyekto muna nila bago sila pwede mag-tariff adjustment. So, ito po, this year na to ay part of our evaluation is kung ginawa ba ng Manila Water at Maynilad ng mga proyekto. So, we check and we confirm, pumunta po tayo dyan sa mga kanilang mga project sites at yung mga water treatment plant at select natin kung na-deliver ba o hindi. So based on our studies and evaluations and investigation, nandun po, nandiyan, ready na po, handa na po sila, kaya po wala pong magkakaroon ng water crisis next year. Dahil na-deliver po ng Manila Water at Maynilad ang mga proyekto, kaya po natin pinayagan na sila pwede mag-implement in second tranche po ng kanilang rate rebasing. Alright, so sa sinabi niyo po yan na maipapangako niyo po ba sa ngayon na talagang magiging tuloy-tuloy ang serbisyo ng Maynilad at Manila Water sa mga consumer nito sa papasok na matinding epekto ng El Nino sa unang quarter ng 2024? Yes, I can reassure the public that wala pong water crisis in Metro Manila. Ito pong mga proyekto to will mitigate the effects of El Nino. Pinaplanohan pa natin yan at we have prepared since early this year pa po na pagdating ng El Nino. Sir, paglilinaw lang po, may update po ba kayo mula sa Maynilad hinggil sa mga reklamo ng ilang consumers na madilaw at mabahong tubig o malabong tubig mula sa Maynilad? Ano daw po ang dahilan nito? This is because of the, I think ito po ay dahil sa yung water leak, pagputok ng kanilang water pipes sa May Legarda. Inaayos na po nila ngayon, pinaprioritize na ng Maynilad yan at it's scheduled to be resolved by the end of the day. So humingi po kami na pamanhin sa ating mga consumers na naapektado dahil ito po ay ano talaga to na sa mga old pipes na po ito at due for replacement na po. Yan po ang one of the requirements po ng Maynilad as well na maggawa ng extensive pipe replacement. So part po to ng proseso, medyo may konting pain pa ngayon pero masisiguraduhan ko na maaayos na po ito at ginagawa na namin ang paraan. Alright sir, bago po ang inyong mensahe, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga latest project ng MWSS at ano po ang update sa mga ito? The latest project, as I mentioned earlier, yun sa Manila Water ay nagkaroon sila ng East Bay, nagkaroon po sila ng Phase 1 at Phase 2 yun, at Wawa, Calawis. Ito po yung mga new alternative water sources. At madami din po silang ginagawa ngayon ng mga waste treatment, sewage treatment plants para po maayos po yung serbisyo. So dahil alam naman natin, kailangan natin ilinisin yung mga tubig para lang bago natin i-release sa environment. Ang Maynilad naman ay ang pinakamalaki nilang proyekto na i-inaugurate po bukas ay ang Poblacion Treatment Plant. Ito po ay scheduled to, actually is operating na, i-inaugurate na bukas at ito will provide 50 MLD this December at another 100 MLD before the start of the El Nino. So, ang additional projects pa nila, may mga Julian Dam sila, saka Nabu,
ito po yung mga magpo-provide around 20 MLD na additional water para sa ating mga consumers. Tapos kailangan din po sila mag-provide ng additional sewage treatment plants po. Yan part po ng requirements at responsibilities nila. Now, tuloy-tuloy naman po ang ginagawa nila. So, Attorney, mensahe nyo na lang po at paalala sa lahat ng consumers na nakatutok sa atin ngayon. Okay, ang message ko po ay sana po maintindihan natin na ang pinakamahal na tubig ay ang walang tubig. Ginagawa po natin to ensure that kaya natin na harapan ang darating na El Nino para po maibsan ang effect nito at para po mabigyan ng tapat na serbisyo sa ating mga consumers. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Patrick T., ang Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office.